Good day mga riders, Renzo Classic here and welcome to my channel. So today's vlog is another do it yourself or DIY thing na naman po tayo. At matagal-tagal na rin po akong hindi nakapag-upload ng video. It's because medyo marami na pong maintenance issue na lumalabas kay Yamaha YTX 125. Well, expected ko na po yan that darating po talaga yung mga ganitong senaryo, mga ganitong problema sa ating sasakyan, sa ating motor. But take note lang mga ka-riders na ito po ay hindi major issues. Normal po talaga to sa ating sasakyan, lalo na sa motor, no? Na kailangan po talaga nating mag-maintenance check. So ngayon, ang gagawin po natin ay magpapalit tayo ng battery. Kasi 2 taon at 3 buwan na po yung battery ko na yan. And medyo pumapalya na rin po talaga. Aminado po ako doon. And by the way mga ka-riders, ang battery po na stock battery po ni YTX 125 ay low maintenance battery. Ibig sabihin po noon, ito yung battery na pwede natin lagyan ng battery solution, water solution, or distilled water para lang ma-recharge at magamit natin ulit yung ganitong klase ng battery. But to tell you honestly mga ka-riders, meron akong distilled water pero never ko pang na-try na refillan niya ng distilled water. Kasi nga pag isang bagay hindi ko kabisadong gawin at hindi ako sigurado, hindi ko nalang tinutuloy. Kasi baka mamaya magkamali ako, magkaroon pa ng malaking problema. So mahirap po yun. So marami rin namang mga ka-riders ko dyan na nagsuggest na try mo yung maintenance free na battery. At ito nga ang binili ko, ang Motolite MF5B5L. Ang battery na ito ay maintenance free. So bago ko yan binili at in order ay sinukat ko muna yan. Sinigurado ko na pareha para pag pinasok natin yan dyan sa lagayan ng battery na yan ay fit po talaga. Kasi mahirap po pag ang binili nating battery ay hindi kasukat ng stock na battery, magiging malaking problema po yun. Kasi unang-una, pagka mas malaki ay hindi po siya kakasya sa lagayan ng battery. Ngayon naman, pag medyo maliit ng konti, ang tendency, posible po yun baka pag dumaan kayo sa lubak or mahams na daan, pwedeng umalog-alog yan. So, magiging problema pa yun dahil baka yung wiring naman nun ang madamage. Kaya dapat make sure bago kayo bumili or umorder sa Shopee or Lazada, make sure na yung sukat niyan ay kaparehas po ng stock na battery ng inyong motor. Alright, so sa pagtatanggal po ng lumang baterya, ang kailangan lang po natin na tools ay screwdriver. So, ganun lang kasimple, no? Tapos yan na, pwede na nating matanggal. Alalayan nyo po yan kasi yung machine screw niyan ay meron po yung nut sa likod. Yun po yung kumakapit para humigpit yung mga wirings na negative at positive. Alright, so ganito pong itsura ng low maintenance na battery, yung nare-refillan ng distilled water or water solution. So ganyan po yan. Meron po yung negative sa kaliwa at positive sa kanan. At yan po kanyang nuts na kumakapit dun sa wirings. Same thing din po sa maintenance free na battery. So pag binili nyo po yan, meron po yung free na bolts and nuts na machine screw para dun sa wirings nga. So, at since meron pa naman tayong stock, so gagamitin natin yung stock. So itabi na lang natin yung bagong bili natin nakasama ng maintenance free na battery. Alright, so bago natin ilagay yung bagong bili na baterya, linisin at punasan muna natin yung lagayan niya, no? Para malinis tingnan. At sa paglalagay po ng bagong baterya natin, which is ang Motolite, napakadali lang din po, walang kahirap-hirap, napakasimpleng gawin, lalo pat meron po itong guide kung nasan yung negative at yung positive. So, hindi ka magkakamali talaga dyan. Alright mga riders, so yan na po ang bagong baterya na aking Yamaha YTX 125. So, talagang kasukat niya yung stock na battery, no? So, saktong-sakto at parehong-pareho ng sukat. Tip ko lang po pala sa inyo, lalo na sa mga baguhan at nagbabalak na bumili ng ganitong klase ng motor at magpapalit kayo ng baterya. Yung Motolite MF5B5L, pareho lang po yun ng MFB5L. Kaya wag po kayong malilito. Alright, so yan, ilagay na po natin yung machine screw nuts para pwede na nating ma-testing kung okay ba tong bagong baterya na Motolite MFB5L.
Alright mga ka-riders, so bago ko po testingin ang bagong baterya ng aking motor, ito pong aking stock exhaust muffler ay ibabalik ko po muna yan. So mayroon po siyang dalawang dahilan kung bakit ko po yan ibabalik. Una ay malakas po siyang kumonsumo ng gas. So yun po yung napansin ko, yan ay base sa aking opinion po lang at experience ko sa kanya for 2 months na gamit ko yung battle exhaust muffler. So ganun, so inayaan ko lang kasi nagagawan ko naman po ng paraan. So yung pangalawa, 3 tao po yung nag-complain sa akin. Una yung lalaki sa may flower shop sa bandang Manila, napaso po siya. Pero okay lang, lalaki naman, naintindihan ko, hinayaan ko. Ngayon yung pangalawa, babae naman. Buti na lang nakapadyama sa may bandang Makati. Nagreklamo rin. Kasi dumikit siya, lumapit siya sa akin, tinignan niya yung order. Ayan, tapos yung pangatlo which is nag-trigger talaga sa akin at nag-decide na akong palitan muna. Babae ulit. Kasi ngayon lumalapit sila, pinipicture nila yung order, chinecheck nila ang maigi. Medyo napaso siya. Talaga nag-complain. So 3 tao nag-complain sa battle exhaust muffler ko. Kaya doon na ako nag-decide na palitan siya. So yan po ang reason kung bakit ibabalik ko yung aking stock exhaust muffler. Kasi meron po itong muffler guard. So kahit anong init niyan, hindi po mapapaso yung mga taong lalapit sa'yo. Even sa angkas mo. Sa angkas ko nga minsan, may kasama ako sa trabaho, mangka siya. Ayun, nararamdaman niya ang init daw talaga. Kasi nga open siya mga ka-riders, stainless. Tapos yun, walang muffler guard. Kaya ganun po talaga. Sobrang init, aminado rin po ako. Kahit sa makina, ramdam ko init pag yun ang gamit ko. Siguro kung gagamitin nyo siyang pampasok, kung malapit ng biyahe lang, tapos pamporma, maganda talagang tingnan yung naka-battle exhaust muffler. As in, ang ganda niyang tingnan, yung forma, as in, okay na okay. Para sa akin, sobrang ganda, sobrang lakas ng dating. Pag gagamitin mo naman sa pang-biyahe, pang araw-araw na biyahe, yan, tulad ko, na mamasada, mahirap mga riders kasi may mga tao talagang lalapit sa'yo, magtatanong, minsan hindi nila namamalayan, di ba, na didikit na pala sila. So, posible po mangyari yun. So, iniiwasan ko yung mga complaints sa ganun sa mga customer, no, kasi mahirap na. Kaya yan, yun ang dahilan kung bakit mas mainam na i-stock kasi yan, kung anytime, kahit lumapit pa sila, mag-check pa sila, wala kang magiging problema kasi nga meron niyang muffler guard. Yan ang kagandahan ng stock exhaust muffler, no? Mas safe. Di lang ganun kaganda yung forma, pero okay na yan. Pagdating sa safety naman, mas sigurado at panalo ka. Wala kang magiging problema doon, no? Lalo na sa'yo, sa angkas mo, and sa customer mo na minsan ay makukulit. Alright mga ka-riders? Alright, check na po natin and testingin natin if okay ba ang battery. Uy, pumalya. Hindi, joke lang. Goods yan mga ka-riders. Okay na okay po yan. So yan po ang aking bagong baterya ng aking motor, ang Motolite MFYB5L or Motolite MFB5L. Pareho lang po yun ha, huwag po kayong maguguluhan. Alright, so mga ka-riders, ayan po at maganda yung takbo. So, hindi na nga lang po ganun kaingay. Tahimik na kasi pinalitan ko na rin po yung muffler. Pinalik ko yung stock exhaust muffler. So ayan mga ka-riders, ang aking Y2X125 at okay na po yan. At ready na tayo para bumiyahe ulit. At Christmas season, so maraming mga orders and bookings na dumarating. And pwede ka rin mag-double book, no, para sa lahat ng mga Lalamove riders out there. So biyahe na po kayo and let's go! Alright mga riders, so bago ko po tapusin ang aking video, bago ka lang po sa aking channel, please don't forget to subscribe and like my videos hanggang ulit na gustuhan mo, and hit that notification bell para lagi po kayo updated sa mga susunod ko po na videos. Alright mga riders, so hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa lahat na sumusuporta, sumusubaybay sa aking YouTube channel at sa mga kasama ko sa trabaho, and kay Ryan, yung magaling na mekaniko dyan sa may F. Mariano. For power and God bless po sa inyong lahat. And Renzo Classic po mga riders, palagi po nagpapaalala, ride safe, stay safe, and be a defensive riders at all time. Renzo Classic, out.